Sa pagkakataong ito mga minamahal, tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa, ang pag-aaral pakikinig ng mga banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus at ang pagkakataon na pinagkakalob sa ating beloved or the future ng di malala. Man, praise the Lord. Hallelujah. Uri natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng ating mga avid viewers, avid listeners, sa ating mga minamahal na mga kapatiran na nandyan po sa inyong mga bahay na sumusubaybay sa ating panalagawain. Ito pong programa natin, ito ay ang tugon sa lahat ng ating mga pangailangan sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pag binibigyan mo ng pansin ito, naniniwala ko na ang ating mga pangailangan at kailangan ay bibigyan ng katugunan talaga ng mahal na Panginoon. Kasi naniniwala ka sa ating gawain. Kumbaga ikaw ay nakasakay na sa sa sakyang papuntang langit. Simple lang nga pag ikaw ay nag-escalator o yung escalator, tumata ka dun sa first step. Tumataas yun. Kahit na hanggang sa second floor, third floor, fourth floor, tataas yun. Pag ikaw ay nandun sa first step, ha? Huwag kang aalis dun. Tataas yun. Ngayon, pag nandun ka na sa ibabaw, ay salamat. At nakarating ka sa ibabaw na hindi ka napagod. Simple lang yun, di ba? Ngayon, pag nag-brown out, ayan, ikaw na mismo ang maglalakad para makarating ka dun sa tuktok. Maglalakad ka papunta sa taas para makarating ka sa tuktok. Pagpababa, madali yan, kahit na magpalaglag ka na. Diretsong bulusok mo dun sa baba. Pero hindi. Kailangan dahan-dahan ka pa rin bumaba. Nasa taas ka, bababa. Yan ay simpleng bagay lang na iisipin ng mga Kristiyano. Pag ikaw ay talagang matapat na naglilingkod sa Diyos, ang paglilingkod mo sa Diyos ay pataas na ng pataas. Kaso pag nagpapabaya ka, ang demonyo, ahadlangan ka na. Wala namang ginawa talaga ang demonyo kundi maghadlang Kaya maging maingat tayo sa panahon natin na ito. Na meron ng balita ngayon na pinag-uusapan sa iba yung dagat, sa iba't ibang lugar na sa abroad, lalo na sa Amerika. Nako, ang pinag-uusapan na nila doon yung one world religion. One world religion. Nako, talagang terrible na ito. Delikado. Delikado ng labanan espiritual. Kaya para dun sa mga mainit na anak ng Diyos na nakikinig at nanonood sa ating programa, pagpalain tayo lahat ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nga gabi-gabi, sinasabi ko sa inyo, mag-aral tayo lagi ng salita ng Diyos. Pati yung mga nanonood sa ibang mga gawain natin, isama nyo po ang programang ito. Panoorin nyo. Total, lahat naman po na ating magawain ay meron po kayong matututunan. Meron at meron tayong matututunan. Dahil 1 plus 1 is 2. Ngayon, nakapanood ka ng isa dyan. Halimbawa, sa Visayas, Mindanao, sa Metro Manila. Nakapanood ka sa iba't ibang lugar na ating mga outreach station. May natutunan ka na isa. At manood ka pa sa iba, may natutunan ka uli na isa, dalawa na. Kaya kung ikaw ay papunta na sa langit, nadadagdagan ang panahon mo na naglilingkod sa Diyos. Pero kapag ikaw ay naging pabaya, kahit na miyembro ka ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hahatakin ka ng demonyo. Hahatakin ka ng demonyo para wag mong maabot yung langit na ipinangako ng Diyos. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, magsikap na tayo, magsikap. Kaya nga itong ating programa, 2020, gabi-gabi, nangaral tayo ng salita ng Diyos.
may dumating na pagsubok sa atin, hindi tayo tumalikod. Abante tayo. Ngayon, 2021 na. Pagkatapos ng pagsubok, pagpapala pala ang darating. Salamat sa mahal na Panginoon. Oh, yung pagpapala ay talagang dumating na. Kaya nga naniwala ako dun sa lahat ng mga napanaginipan ko magmula noong 2020 at itong 2021, salamat sa mahal na Panginoon. God is good all the time. Kaya nga sinasabi ko, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Tayo natin magkaisang manalangin. Opo, pinakamamala ba Jesus, salamat po muli sa gabay at patnubay mo sa aming banal programa. Sa pangunang dalangin po namin, Mahal Pastor Evangelist Wilden Estrada Almeida. Mahal ba Jesus, pagpalain mo po ang lahat-lahat ng mga nanonood sa programang ito, na ito po'y karagdagan, nakaalaman sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain mo yung abang lingkod, tulungan mo po ako, wala po akong magagawa kung sa akin. Father, in the name of Jesus, I beseech you, Lord God, to bless thy word. Bless dear Jesus, open your minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, doubts and unbelief hindrances. Cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alam niyo, nagpapasalamat nga ako sa mahal na Panginoon eh. Yung binabanggit ko lang na yan, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hindi niyo na makakalimutan o pinanding manalang. Ngayon, meron nang nakagaya sa akin, yung aking apo. Si Kaiser. Anak ni Eliboy na lalaki, na panganay. Nung una, hirap kong kumbinsihin nyo na maglingkod sa Diyos na maging children's choir. Sabi na nga namin ni sweetheart ko, bibilang ka ng bakong sapatos, bibilang ka ng damit, bibilang ka ng cellphone, lahat para makumbinsi lang. Wala ayaw. Ang gusto niya, puro laruan, puro laruan. Ibang klaseng laruan ang gusto niya, yung mga kotse-kotse yan. Talagang ibang klase. Hindi siya pwede maglaro ng mani-manikaan dahil di naman siya bakla. Di naman siya babae. Lalaki. Yung isa naman, ang gusto, baril-barila naman. Baril. Yung isa, yung anak ni Andrew. Ngayon, noong una, parang nahirapan ako. Yung isa, ang gusto, laruan na kutsi-kutsi yan. Baka bandang uli, totoong sasakyan ng ipabili na nito. Yung isa, baril-barilan. Naku, sabi ko, delikado to. Baka mamaya ipabili nito totoong baril na. Sabi ko, wag. Mag-pray lang, mag-pray. Aba, nung natuto na sila, naging children's choir. Salamat sa mahal na Panginoon. Pag nakanood ako sa chapel, nandiyan na sila, dumuluhod na, sumasama na sa akin. Naipo ang puso ko. Ganun pala, na ang mahal na Panginoon mabait. Pati yung mga babae, mga sister. Pag sinabi kong taas kamay talaga. Grabe. Pag sinabi ko, leans niyo ako, leans sila ako. Mga apo ko yan, nileleans sila ako. Sabi ng Biblia, yung panalangin ng mga bata, kumbaga pinakikinggan ng Diyos Dahil bakit? Ang karya ng Diyos para sa mga bata, katulad sa mga bata. Kasi yung mga bata, madali mo sila maturuan. Sa panahon natin ngayon, mahirap na magturo sa mga matatanda. Lalo na yung mga matatanda na paatras ang pagtanda. Kahit puting-puti na mga buhok, paatras nga mahirap ng alalayan. Pero yung talagang tumanda na paabante, madaling alalayan kasi ang lakad niya paabante. Pero yung paatras, magpipilitan kayo na wag. Hindi, gusto umatras. Hindi, pabayaan mo na kung gusto niya na umatras. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, pag sumakay ka ng escalator, pataas yun. Pag nandoon ka na sa taas, salamat, nakarating ka sa taas.
Kaso nga, kung magba-brown out, mawala ng power, di ikaw mismo mo maglalakad, mapapagod ka pa. Kung nakasakay ka sa elevator, okay, paatras, paabante, hindi, puro pataas yun. Pag nag-brown out dun sa gitna, hindi ka makakalabas. Kahit sumigaw ka pa, nang sumigaw, walang makakarinig sa'yo. Kaya nga merong elevator girl elevator boy, may nagbabantay. Alam nila yung gagawin nila yan ang ating simpleng iisipin lang. Pag nasa taas ka na at nagmamadali kang bumaba, bahala ka na, gumulong ka na lang para mabilis ang pagbaksak mo dun sa baba. Ganun lang kasimple yan na pinag-uusapan natin. Maraming hirap sa paglilingkod sa Diyos. Pero naniniwala ko, pagkatapos ng hirap, may pagpapalang darating. Tandaan nyo yan. Hindi nagkamali ang Diyos. Sa kanyang mga salita, puro tama ang salita ng Diyos. Kaya nga pag tinamaan ka, masakit Kasi tama dahil sabi nga ng Jeremias 23:29, ang salita ng Diyos ay katulad ng apoy. Na ang iyong makahinaan ay susunugin. Yung tao nga na namatay nangyari ngayon? Sinusunog na lang, ginikremate na lang. Para mailagay dun sa lalagyan, sa jar. Hindi na kailangan ilagay sa ataol. Yung mga dumi-dumi ng ating basura. Yan, sinusunog din. Kahit anong klaseng basura yan, pag may apoy, sunog yan. Lalo na pag nilagyan mo ng gasolina yan. Kahit na anong klaseng madaling sumindi, talagang masusunog yung mga basura na yan. Basura nga kaya kailangan sunugin Kaya nga nung nabautismuhan tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus, lahat ng ating kasalanan napatawad na. Nung nilubog tayo sa tubig, simbolo kasi ng paglilibing yun Na inilibing ka na dun sa tubig, hindi sa lupa. Para pagbangon mo, naugasan ka na sa lahat ng iyong makainaan. Simpleng bagay lang isipin yan. Pero hindi iniisip ng iba. Yung reliyon mo, meron nga nabago ba sa buhay mo? Wala. Tumanda ka na nga sa reliyon Imagine, 500 years ang reliyon natin. Yung alas 6 sa umaga, alas 6 sa gabi, 2-6 na yan 6-6. Isang 6 pa. Parang 6-6-6 na. Itong mangyayari ngayon, na ang tao ayaw maglingkod sa Diyos. Yan. Malapit na talaga. Yung sinasabi natin, pinapangaral natin dito, mukhang nagkakaroon na ng liwanag ng pinag-uusapan sa iba't ibang lugar ngayon ng mundo. Yung sinasabi na nilang one world religion. Sino may hawak niyan? Siyempre yung nandiyan sa Vatican. Walang tumutulig wala. Paano? Lahat nga kontrolado Gusto nila lahat ng bibig, lahat ng mga nangangaral, kontrolin nila. Pero wala na. Kailangan tumigsain Hindi tayo kumakalaban sa kanila, kundi imumulat lang natin yung mga tao. Kasi ang ginagamit natin, Biblia, Holy Bible. Pag one world religion, nandito rin sa Biblia yan. Yun nasa Revelation chapter 13. 13 to 18. Lahat yan, Nandiyan na yan Nakasulat na sa Biblia, hindi pa nga tayo pinapanganak, nakasulat na. Yung mapatawad yung ating kasalanan. Imagine, nagkasala muna tayo. Nalublog tayo sa kasalanan, nalublog tayo sa iba't ibang uri ng pagkakasala. Yung pagsamba natin sa rebulto, pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan, bibili ka ng Diyos-Diyosan, paglilingkuran mo, yung binili mo mas mataas pa sa'yo. Aakapin mo siya, bibihisan mo siya, papabanguan mo siya. Samantalang ikaw, pagkatapos mong maligo, magbihis ka na, hindi ka na nagpapabango. Yung rebulto mo,
bibihisan mo, papabanguan mo pa, lalagyan mo pa siya ng bulaklak. Yung tao ngayon, yung tao ngayon, ayan, pag namatay, doon lang malalagyan ng bulaklak. Hindi na maaamoy. Hindi na niya na makikita. Mag-iyakan man yung mga loved ones. Mag-iyakan man ang buong mundo. Kung sikat ka, kilala ka. Hindi mo na mararamdaman yun. Hindi mo na makikita yun. Oh. Kaya habang may buhay ka pa, habang may lakas ka, talagang wag mo nang sayangin yan. Maglingkod ka ng buong buo sa mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi natin, disappointed unto man wants to die, but after this the judgment. Judgment, they will come. Hatulan ng Diyos ang bawat gawa ng tao. Kahit na gabi-gabi, naririnig yung pinapangaral natin dito, kaso nga hindi nga pinapansin. Ito, darating na yung one-world religion. Sa tingin ko, dito na magkakaroon ng alaman. Magkakaalaman na. Kung sino talaga yung gusto ng langit at ayaw. Kung yung mga anghel nga sumama lang kay Lucifer nag-rebel di si Lucifer sa Diyos. Sumama agad yung wanted na anghel sa langit. Sa 2 Peter 2:4. Ano nangyari? Tinapon sila sa impyerno ng Diyos. Grabe Mga anghel na yun tayo pa kaya na nasa sanlibutan? Nasa reliyon? Tayo pa kaya na sikat? Tanyag? Kilala? Grabe, kaya napakadelikado itong panahon natin ngayon. Kaya ngayon mga nagdaang mga pangangaral ko na salita ng Diyos, sinasabi natin, basahin natin yung Article 16, yung 1 to 16. Yun ay guide natin. Kung meron mang katotohanan yan, maganda meron ka naging guide. Kung wala namang katotohanan, meron ka pa rin na pag-aralan. Kasi nga pinag-uusapan doon yung 666. Ano ang nangyayari ngayon? Papunta talaga tayo dyan. Kaya itong gabi na ito, sana po'y tumimo sa iyong puso't kaisipan ng ating pinapangaral. Yung verse 6 sa reliyon, alas 6 ng umaga. Second 6 sa reliyon, alas 6 ng gabi. Ang sino ang nandun? Yung nasa reliyon. Yung leader ng reliyon. Di ano na yan? Kompleto na. Kaya sa ano natin, sa Artikulo 1 hanggang Artikulo 16, ito kinukondisyon na naman ang isip ng mga tao, microchips. Yan. Kumakalot na sa iba't ibang lugar yung microchips. Yun ang sinasabi nila na mabilis para ma-detect agad yung tao. Ma-detect agad. Totoo yan. Dahil mamimili ka sa paglalagyan kung sa noo o sa kamay. Diyan lang naman ilalagay. Dito, sa kamay dito. Tapos dito sa noo. Nakikita nyo sana ako. Dito sa noo. At dito sa kamay. Wala nang ibang paglalagyan. Kasi pag kamay, igagano mo lang sa may Ganun lang ginagawa ngayon sa scanner. Yung thermal scanner. Di ba ginaganon sa noo natin? Lalabas kagad yung temperature mo ng 35, 36, 37, 38. Pag sumobra doon, delikado. Patindi ang init mo. Ilagnat ka. Yung iba nga, kamay na lang ginaganon lang yun, dito. Tatak na 666. Sabi ko nga sa inyo, conditioning to. Vaccine. Ayan. First dose, second dose. Wala sanang namamatay. Wala sanang naisusugod sa ospital. Sabi nga nung iba, kung kailan na vaccine na sila, bakit nagkasakit pa? Ano ngayon yan? Tapos ngayon, parang nabalik. Yung sinabi ng presidente natin, yung mga ayaw magpabaksin, ipakukulong niya. Yung ibang ayaw, talagang bahala na, magpagawa kayo ng maraming kulungan. Maraming ayaw, kasi ayaw pa nilang mamatay.
Imagine, ginawang negosyo, sinabi ko na nga sa inyo, business lang nangyari dahil sa pandemic business. Face mask, face shield, alcohol, kung ano-ano na. Nagkaroon ng mga sabon-sabon para kung anong gagamitin na mabisa. Vaccine, ang dami. Buong mundo. Nagkaroon na ng laboratorio ng vaccine, ng gamot. Pero yung iba, sabi naman, yung iba na may mga sakit, maglaga na lang kayo ng mga dahon-dahon. Inumin ninyo yung tubig na pinaglagaan ninyo. Maglaga kayo ng dahon ng, alam niyo na kung anong klase mga dahon-dahon yan. Parang herbal. Ganon. Pati nga, daon ng malunggay, ilalaga para inumin yung sabaw. Dati yung malunggay, sinasaog lang sa manok. Sinasaog sa tinulang manok. Tapos, kung ano-ano mga ilalaga na ngayon ng mga pero pang sinabi nga nila yung yung virgin coconut oil. Yung piniga na ng nyug? Yung langis niya, yung oil niya. Ano ang sabi nila? Lutuin. Parang kukunin yung yung langis talaga. Magiging latik. Ay, masarap yung latik Ilagay mo sa sa ibabaw ng biko. Sarap yun. Tapos yung nyug, wag mo masyado pigain. Masarap yun, nasa usawan. Kaso ginagawa, sapal. Masarap dun sa mga bibi, sa mga manok, sa mga baboy. Yung mga walang kaluluwa, yun ang kumakain. Yan tao, may kaluluwa. Kaya ito, microchips, conditioning na ng ating isip. Vaccine, conditioning ng ating isip. Bakit? Dito, sa kaliwat kanan, magpabaksin ka. First dose, second dose, kahit sa mo'y saksak. Ang pinagtataka ko nga, marami nang nabaksin, marami nang namamatay. Kaya sinasabi natin dito sa ating programa, magpabaksin ka at hindi ka magpabaksin, mamamatay ka. Right. National ID, ayan na. Nandiyan yan Anong kinukondisyon sa atin? Mind. Isip. Heart. Para iibigin mo yan. Sasabihin nila makakatulong sa'yo. Life. Mahalaga ang buhay. Kaya mind, heart, and life ang kinukondisyon. Bakit hindi yung soul? Bakit hindi yung kaluluwa? Yung kaluluwa itatapon sa impyerno. Kaya nga itong pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sa mga interesado, magkaroon kayo ng interest. Pag-aralan ninyo. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Jesus na ganda ng langit para doon sa mga maliligtas. John 14, 1 to 3. Ang Diyos mismo babalik para iligtas yung mga naglilingkod sa Kanya. Tayo nga, papunta na sa taas Papunta na tayo sa taas. Nandun ka na sa taas, bababa ka pa. Anong klaseng Kristiyano ka pag ganyan ka? Kaya ngayon pinapangaral natin dito, hindi tayo nangangaral ng salita ng Diyos para itapon kayo sa impyerno. Taga-impyerno na nga tayo dati. Sinagip lang tayo ng malabang noon para dalhin tayo sa langit dahil sa ating malapastor, ating binabid Mama Dear, sa mga manggagawa, sa mga preacher, mga nangangaral ng totoong salita ng Diyos. Ngayon, ang dami nangangaral ng salita ng Diyos. Puro pagliligaw na, pagliligaw. Yung iba, nililigawan muna na sumapi kayo sa amin. Nililigawan na kayo ay pumunta rito sa amin. Bibigyan namin kayo ng ng dilata, ng bigas, ng noodles. Para maging miyembro kayo. Nililigawan. Siyempre, maganda rito. Kapitbahay mo lang. Maganda, hindi ka na nga namang gagastos ng pamasahe. At saka huwag nyo sasabihin yung sinasabi natin na
Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Gawa ka nga ng gawa ng kasalanan eh. Tapos pag mamamatay ka na, tsaka kahingi ng tawad. Oh, ano nangyari? Judgment day na yun. Hatulan ka na ng Diyos sa iyong kasalanan. Impyerno ka na dahil wala kang tagapagligtas. Kaya habang malakas ka, habang malusog ka, habang may buhay ka, talagang gugulin mo ng panahon mo sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan nyo, basahin natin ito. John 14:1-3, Hebrews chapter 9, verse 27, Hebrews chapter 10, verse 25-27. Pakibasa. Juan Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Amen! Magsisampalataya kayo sa Diyos. Hallelujah! Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ngayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon, at kayo may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Tingnan nyo ang liwanag niyan. Kaya ano ba sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27? It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Yung mga pinangakuan ng mahal na Panginoon, nababalikan niya, dadalhin niya sa langit. Kasi residente na tayo ng langit. Praise the Lord. Oh, ginawa na tayo ng mansion na malapit sa langit eh. Residente na tayo. Oh, imagine, naglingkod ka sa Diyos. Tagalangit ka na, may mansion ka na sa langit. Samantalang dito sa lupa, ikaw mismo nagpapagod. Gusto mo magkaroon ng pera, trabaho, overtime pa. Pag magkasakit, doon mo lang maalala ang Diyos. Malapay nung pagalingin mo po ako, aatin na ako. May iyak pa. Hallelujah. Nagmamakaawa sa Diyos. Kaya sinasabi natin, huwag natin kalilimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Dahil kung ating sinasadya ang pagkakasala, wala ng Kristo muli na ipapako sa krus. Yung hindi ka dumalo, sinasadya mo na magkasala ka. Tignan nyo, basahin yan. Dahil kasi nga yung mga kapatid na hindi iniintindi ang pinapangalan sa pulpito. Paano nga naman maiintindihan? Hindi umati ng Merkules. Paano maintindihan? Hindi umaati ng Biyernes. Linggo lang. Ano ka, Sunday Christian? Ang dami mong araw, 4 ang nasa iyo. Lunes, Martes, Huwebes, Sabado. Ang sa mahal na Panginoon, Merkules, Biyernes at Linggo. Kinuha mo pa yung Merkules at Biyernes. Isang araw na lang sa Diyos. Hindi ka na maabot. Hindi ka na matulungan. Kasi marami ka ng araw na pinabayaan mo paglilingkod mo sa Diyos. Tingnan nyo, basahin natin. Hebrews chapter 10, 25, 27. Mga Hebreo Kabanatang 10, 25 hanggang 27. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon Amen. na gaya ng ugali ng iba, kundi mga kaaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagat yung ating sinasadyang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay. Ayan, kakilakilabot na. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Oh, magiging kaaway ka na ng Diyos. Ano, ang demonyo? Ito ang tuwa sa iyo. Hallelujah. Oh, imagine ang Diyos na nasa langit. Sabi ko nga sa inyo, kung yung mga anghel, tinapon ng Diyos sa impyerno. Anghel sa langit yun, ha? Tinapon niya sa impyerno, bakit? Anong kasalanan? Sumama lang kay Lucifer, nagrebelde. Kaya kayo nga, yung mga mahilig magrebelde, mahilig kayo mag-question,
sa ating gawain, ay bahala kayo. Niyayaya kayo kung saan-saan. Ganyan, puro maganda, maganda. Bandang muli, kayo-kayo din na mag-aaway. Kasi nagbubutas-butasan lang kayo eh. Kaya nga pagpunta mo sa gawain, sentro mo kagad ang isip mo, ang puso mo sa Diyos. Oh. Dahil pangangailangan pera. Oh, utang, utang. Nung nabaon sa utang, hindi na dumalo. Bakit? Nahiya makadalo. Dahil sisingilin. Yung pagsingil pa naman, sigawan pa. Grabe talaga minsan eh. Ako nga eh, pag nasa gawain eh. Oh, dati ang sipag kong sinusulat yung mga pangalan ng mga kapatiran. Talagang kabisado ko. Kahit naman hanggang ngayon, kilala ko pa rin kayo, kabisado ko pa rin kayo. Kaso nagkaroon tayo ng protocol na kayo na maglista ng pangalan nyo dun sa notebook. Aba, ayaw nila ilista yung mga pangalan nila. Wala namang bayad. Hindi naman sisingilin. Oh, ilista lang yung pangalan para at least malaman na dumalo ka. Hindi sumusunod ang mga kapatiran. Ganyan. Kayo mga viewer, hindi ko ay nakikita. Nanonood kayo. Nasa inyo yan kung magkomento kayo o hindi kayo magkomento. Basta ang pinapangaral ko dito, pagkain ng ating mga kaluluwa, food of our soul, and water of life. Kaya nga itong pinapangaral natin, tingnan nyo, huwag natin sasadyain ang pag-absent. Eh, sinasadya nyo na eh. Imagine, magmula noong 2020, hindi na kayo nakadalo. 2021 na ngayon, aba, ibang usapan na yan. Semi-backslider na kayo niyan. Semi na yan. Eh kung abutan na kayo ng paalaala ng Diyos dyan, na hindi na kayo makabangon, wala na. Sinasabi ka natin, itaas ang mga kamay. Ayaw na magtaas ang kamay. Mga nasa gawain, ayaw na. Nangangawit na, nangangalay na. Pero nung baguhan sila, oh, taas ang dalawang kamay. Hindi mo pa pinatataas ang kamay, nagtaas na ng kamay. Hindi mo pa sinasabi, I love you, Jesus. Binabanggit na nila, I love you, Jesus. May iyak pa. Bakit? Kasi may sakit. Gusto gumaling. May problema. Gusto malaglas ang problema. Ngayon, nasa gawain na. Hindi na pinagtatrabaho ang kaligtasan. Kaya bandang uli, ang magiging kalaban mo ang sarili mo. Dahil ayaw mo nang sumunod sa utos ng Diyos. Anong sabi ng John 14:15? If you love me, keep my commandments. Pangalawa, ang magiging kalaban mo sa sanlibutan. Bakit? Ang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Right. Ang pangatlo, magiging kalaban mo si Satanas. Oh. Anong trabaho ni Satanas? Huwag kang maglingkod sa Diyos. Huwag kang magbigay. Huwag kang mamuhay ng kabanalan. Huwag kang dumalo. Huwag kang magpuri. Lahat. Huwag. Puro wag. 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 Oh. Sarili mo, ang kalaban mo, ang sanlibutan, at ang demonyo. Kawawa ka na pag ang Diyos na mismo binikiwan ka. Kaya salamat sa Malapino, meron kayong mga manggagawa, Yes. meron nandito sa pastoral house na ang trabaho magpuri, manalangin, mag-ayuno. Imagine, ang trabaho nyo, dadalo lang kayo. Kaya maganda talaga yung nangyari ngayon eh. Yung hindi na tayo nagsusundo sa lang, sa tenga, demonyo yun. Na wag mo mapakinggan yung sinasabing totoo. Ang mapapakinggan mo, yung simpleng bagay lang na walang pagtutuwid sa buhay mo. Paano ka maligtas? Hindi ka nagpapatuwid. Paano ka magkaroon ng kaligtasan? Tandaan mo, yung mga anghel sa langit, sumama lang kay Lucifer, tinapong kagad ng Diyos sa impyerno. Inilaan sila sa paghukom. Kaya kung ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, sabi ng Lucas 21:19, na kung saan, sa ating pagtitiis, kaya nga sinabi ng Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Pakibasa muna natin yan. Lucas, kabanatang 21:19. 21, talatang 19.
Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. O, tignan nyo ang ganda sa inyong pagdalo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, sa inyong pagtitiis. Pagtiisan nyo yan. Na dumalo kayo. Pati yung pinapangaral sa pulpito, pagtiisan nyo yan. Pagkain ng kaluluwa nyo yan eh. Food of your soul and water of life. Oh. Eh yung iba, ayaw, bahala kayo. Total eh, kayo naman ang nagtatrabaho ng inyong kaligtasan. Simpleng bagay lang yan. Ulitin ko. Nakasakay ka na sa escalator. Papanik na yun, oh. Pataasan ng pataas yun. Hanggang makarating ka sa dulo. Relax ka lang, oh. Nakasampa ka lang. May nag-aangat na sa'yo. Ang Diyos, oh, inaalalayan ka. Ngayon, pag nag-brown out, ikaw na mismo ang maglalakad papunta sa taas. Kasama na ang pagod. Kasama na ang lahat ng sakripisyo. Samantalang may nag-aalalay na sa'yo, nagtataas na sa'yo ang mahal na Panginoon. At yung mga manggagawa na tinawag ng mahal na Panginoon, na nanalangin. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, sa mga kapatiran, na inyo po nababanggit. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay pinagpala na tayo. Imagine, dami ng pagpapala ng Diyos ay binigay sa atin, nagrereklamo pa tayo. Buhay ka. Wala kang sakit. Malusog ka. Kasama na yung pamilya. Yung susunod ka na lang sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng preacher ang sinusunod mo. Hindi kalooban ng ordained preacher ang sinusunod mo. Ang kalooban ng Diyos. Kaya itong malapit na mangyari na sinasabi ko kanina, one word religion, malapit na. One word religion, ha? Magkakaisa na ang iba't ibang sekta denominasyon. Yung sinasabi ko sa inyo palagi noon, one feather flock together. Yung nagkakaisang balahibo, magkakasama-sama yan. Yung tupa sasama sa mga tupa. Oh, ngayon, may mga tupang itim na rin. Yung mga tupang itim, yan, naniniwala ko, hindi talaga sasama sa puti yan. Kaya pala ang salita ng Diyos ay totoo. Hiniwalay ng mahal na Panginoon yung mga tupa at kambing. Yung mga kambing, yun yung kumakalaban. Yung amo nga niya, isisilong na lang siya. Oh. Umuulan, isisilong yung kambing. Susuwagin pa ng kambing yung amo niya. Imagine, dito sa ating gawain, ipinangaral ng katotohanan, ang salita ng Diyos sa may kapangyarihan, gumaling ka, nagbago ka, pinagpala ka. Kakalabanin mo pa yung manggagawa na nagsasakripisyo sa'yo. Kung yung manggagawa, totoo ka ng sakripisyo, paniwalaan mo yan. Pero kung yung manggagawa, iba ang kanyang pinagsasakripisyuhan, yung para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya, ibang usapan din yan. Oh. Kaya kung ang paglilingkod natin sa Diyos, sabi ng Lucas 21:19, sa ating pagtitiis, maililigtas natin yung ating kaluluwa. Grabe. Kaluluwa na pala. Ang talagang dapat natin iligtas. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kaya maikli talagang oras natin. Inabanggit ko. Tutuloy natin uli bukas ito. Basta pag-aralan natin ito. Revelation chapter 13, verse 13 to 18. At tungkol na yan sa microchip, sa vaccine, national ID, saka yung mark of the beast. Tandaan niyo yan. Marami tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung iba, i-rewind na lang natin. Nawa, maitanim sa ating puso't kaisipan ang salita ng Diyos. Gospel is the power of God unto salvation. Salvation ang ating pinag-uusapan. Kaya sa ating mga nanonood, sa mga sumusubaybay sa ating manalagawain, sa mga baguhan, surrender now your life to dearest Jesus. Receive dearest Jesus. Tanggapin natin ating pinakamamalabang Jesus. Habang napapakinggan natin ang ating gospel song, altar call song,
Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin niyo, mapagpalang Ama sa langit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal pa yung Jesus, nagbabalik loob ako sa iyo. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng makasalanan. Ligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banat. Sa pangalan ni Jesus, alapay mo lahat ang mga tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila sa kalamang kasalanan sa pangunang dalangin aming malapastor, Evangelist William Estrada Almeida, your airtime prophet, the Almeida family, your humble servant. Pagpalain mo lahat ng mga nanonood, sumusubaybay ng mga baguhan sa programang ito, abutin mo sila. Ito ang tugon ng kalamang pangangailangan sa kalamang buhay gabi-gabi. Pagpalain mo po ang lahat ng tumanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, receive dear Jesus. Repeat after me this prayer. Sumunod po kayo sa panalangin. Father, dear Jesus, have mercy on me. Father, dear Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dear Jesus, I trust in you. I believe in you. Thank you so much, Lord, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dear Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones in Jesus' name. Amen. Yes, Heavenly Father, in the name of dear Jesus, bless our beloved viewers, O Lord God, from different countries, O Lord God. Bless our beloved foreigner brethren. To the first, my beloved Pastor, Evangelist William Estrada Almeida, the prayer of a righteous man availeth much. Prayer of beloved Almeida family, your humble servant. Bless our beloved viewers, O Lord God. Touch them, O Lord God. Make them real Christian. Forgive their sins. Write their names in the book of life in heaven, now and forever. In Jesus' name, amen and amen. Have faith in God, beloved brethren. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Hawakan natin ang ating mga cellphone, yung ating mga gadget na ginagamit sa mga nanonood sa laptop, yung mga nanonood sa ating programa sa gabi na ito. Ilayan sa inyong mga isang kamay sa ulo para magkaabutan tayo. Yes, Lord, dear Jesus, I have faith in thee, Lord God. There's nothing impossible in the name, Lord God. By your stripes we are healed, Father of Jesus. Yes, Lord, dear Jesus, forgive all our sins, Lord. Forgive our shortcomings. Patawarin kami sa lahat ng makasalanan ng pagkukulang. Abutin mo kami sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Rebuke natin yung mga sakit. Demons of infirmity, sickness and diseases. I command you to cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Fever and flu, cast out in the name of Jesus. Trangkaso, cast out in the name of Jesus. Blindness, cast out in the name of Jesus. Lahat ng uri ng mga sakit karamdaman mula ulo hanggang talampakan ng mga kapatiran, maalis ka sa pangalan ni Jesus. Magsigaling kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bless the name. Bless us, Lord. Heal us, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. COVID-19 virus, cast out. Delta variant, cast out in the name of Jesus. Bless us, Lord God, and protect us, Father of Jesus. Alam mo, Jesus, ingatan mo kami sa mga karamdaman na naglipana. Hallelujah, sa lugar namin ngayon, malapay noon sa La Union. Ingatan mo lahat ng mga kapatiran sa buong mundo. Protectionan mo kami, malapay noon sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless us and protect us, Lord God. Lahat ng mga nag-text, lahat ng mga tumawag na mga kapatiran. Manampalataya po tayo sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah! I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Jesus! Hallelujah! I feel the presence of dear Jesus. Hallelujah! In God, there's nothing impossible. Hallelujah! Sa lahat natin mga kapatiran sa pangunang dalangin natin, Malapastor Evangelist William Estrada Almeida. Basta tayo di magtiwala sa mahal na Panginoon. Ang Diyos sa Espiritu. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Roma 8:9. Ang tao wala Espiritu ni Kristo. Ang tao wala Espiritu ng Diyos. Ay hindi sa Kanya. Lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Tandaan niyo po yan.
Kaya magkaroon po tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos, mga beloved brethren, beloved viewers, lahat ng mga kapatiran. Sinasabi ko nga sa inyo, walang kalugian ang magpakainit na maglingkod sa Diyos. Hindi po kalimutan, pwede na po kayo tumawag sa ating pong mga cellphone number. Call us and text us at kami po handang-handang maglingkod sa inyo. Idagdag niyo po mga kapatid ko yung ating landline. 072-619-4966. 072-619-4966. Wala pa po kasi dyan sa ating pinapakita po dyan na ating schedule ng gawain natin for prayer and counseling. Ang nandyan po kasi yung cellphone number natin, 0929-816-0830. 0929-816-0830. At sa 0921-777-5982. 0975-142-8870. Yan po ang ating po mga tatawagan. At salamat sa ating malabay Jesus, sa lahat po ng mga nakakapanood sa akin pong lagay po dyan sa aking cellphone na napapanood niyo po, alam ko na ako po kasama yung mga apo ko at ng mga ilang children's choir na nanalangin po kami, nakaluhod. Yan po yung sample lang naman. Mahirap po kasing ipakita sa mga ayaw maniwala. Kaya sa Diyos ko na lang ipinapakita. Yung sakripisyo ko, hindi nawawala ng kabuluhan. Pagkatapos ng pagsubok, may pagpapala na darating. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, I love you so much, but there is Jesus, love us more. Magpakainit po tayo, we love you so much, but there is Jesus, love us more. Ito po yung beloved ordained preacher ng Dimanalang. Magkita-kita po tayo ulit bukas. At huwag niyo po palang kalimutan yung ating church anniversary dito po sa Bangar. October 23 and 24, lahat po iniimbitahan natin. Lahat, mga gustong pumunta. Kung maluwag-luwag po kayo dyan sa lugar ninyo, pumunta kayo. Sabado, kung libre kayo, pumunta kayo dito. Pag linggo, kasi araw ng linggo, kanya-kanya tayong pag-aasikaso ng gawain. Kaya, ating mga kapatiran, makipagkaisa po kayo, lahat tayo, pagpalain ng ating pinakamamalabang Jesus. Lagi ko man sinasabi, iniimbitahan ko kayong lahat. Iniimbitahan ko kayong lahat. Pero yung mga gustong kumain, yun ang pumunta. Para walang pilitan. Lahat po tayo, iniibig ng Diyos. We love you so much, but there is Jesus, love us more. Ito po yung beloved ordained preacher ng Dimanalang. Nagpapaalam po, binibigay kong pagkakataon sa ating beloved preacher, Andrew Manalang. God bless you po. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! I love you so much. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher. Puri na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tunay tayo pinagpala ng ating dikilang Diyos. Hallelujah. Praise God sa lahat po ng mga minamahal na makapatiran. Huwag po kalimutan mga minamahal. Patuloy po ang ating banal na programa gabi-gabi. Praise God sa ating pong Facebook page and YouTube account. Patuloy po yun mga minamahal. Sumaybay niyo po sa GMCIM Bangar La Union. Kayo po ay mag-like, mag-share at mag-subscribe. Like niyo po, i-share niyo, mag-subscribe minamahal. Sa ating Facebook page and YouTube account, GMCIM Bangar La Union. Sa ating pong Facebook account, mga minamahal, GMCIM Bangar LU. Praise God. Purihin po ating dikilang Diyos, ating mga banal na gawain ito sa Barangay Sabaran Bangar La Union. Araw ng Linggo, alas 10 ng umaga, at araw ng Miyerkules, alas 12 ng tanghali. Araw ng Biyernes, overnight prayer sa ganap na alas 10 ng gabi. Sa ating mga gawain sa dako ng Barangay Baki, Baclotan, La Union, araw ng Linggo, alas 8 ng umaga. Araw ng Miyerkules, alas 12 ng tanghali, at araw ng Biyernes, alas 10 po yan ng umaga. Praise God. Tayo po natin naman ay manalangin para sa ating pong pagkatapos sa ating banal programa sa gabi naman. Wala po namin Ama, Diyos na makapangyari sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon, unang panalangin paglaot aming mga pastor. Maraming salamat sa natapos sa banal programa sa gabing ito. Ikaw po Diyos na nagpalat naglangis sa bawat tugtol banal programa sa mapaparing makalangis sa mga buhay na patutuo, lalo tigsulat ng banal na mensahe na kaligtasan. Purihin ka o Diyos, hallelujah, dalangin po namin sa iyo. Aming mahal na pastor, bigyan mo ng mabang buhay, mga beloved and children, lahat ng mga anak mo, Diyos.
Dalayan po namin sa pinakamamahal na Jesus, protection mo kami, dakilang pag-ibig at kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus namin ikapagligtas. Amen. Dikisin mo kami na pag-ibig. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri ng ating dikilang Diyos sa lahat po ating mga minamahal na mga kapatiran. We love you so much. We love you in the Lord, Brother Jesus. Love us more and more. Sa ngalan ng ating pumalabang lista with the Son and Med, ating beloved Mama Dear, Dinis Almeda, the whole beloved Almeda family. Kami pansamantala nagpapaalam sa lugar na ito ng Banggar at Baknotan lang yun. Assign, beloved, or the future, anding manalang. We love you so much, Brother Jesus. Love us more and more. God bless you all po and good night. Praise the Lord.